So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay lang ako ng point of view or siguro at this time is kailangan na nating magkaintindihan. Okay? So unang-una, syempre, maraming salamat sa mga Rochelle fans na hindi nagbabago sa amin ni Wow Life na tuwing nagla-live ako kahit hindi na Rochelle yung topic ko, andyan nagpapa-shoutout na nangangamusta, and then sobrang na-appreciate ko din yung meron pa ding magsasabi na replay Miss Life, or yung sinasabi nila na na-miss ka namin na makita na mag-react sa maglangga ganito ganyan. Sobrang nagpapasalamat ako kasi ibig lang sabihin nun is naging malaking parte ako sa buhay nyo sa araw-araw, 'di ba? Kasi halos or everyday kasi ako nagla-live and magkakasama talaga tayo sa point of view ko everyday. Ngayon, meron namang yung iba is medyo tinitake nila ng personal yung nangyari ngayon, yung nangyaring twist sa community ngayon. And guys, kailangan nating maintindihan, kailangan yung maintindihan na ito yung realidad ngayon. Hindi po kami umalis sa Rochelle community. Si Dodong po yung nagdesisyon na ayaw na muna niya ng mga reactors kasi kung ano mang mga dahilan niya, baka kailangan na muna niyang mag-focus sa ganito, sa ganyan. And siya po yung nagdesisyon na hindi niya kailangan ng reactor sa community niya. Nung tinanggap niya yung hamon na hihiwalay siya sa kalingap. So guys, may nagme-message kasi sa akin or sa mga comments ko na sinasabi na kami daw is nagmamadali daw kami nga lilipat sa kalingap, and then yung iba nagme-message na ang bilis ko daw maka-move on, nakapag-react daw ako agad sa iba, sobrang ang saya-saya ko daw agad sa iba, parang kumbaga in short is parang nagdududa sila sa suporta na pinapakita or binibigay namin sa Rochelle noon. Guys, whether you believe it or not, nakikita nyo naman siguro, nararamdaman nyo naman siguro yung suporta at pagmamahal naming kay Lord dati, kung gaano kami ka-supportive sa maglangga. Pero decision po ni Dudong na hindi mo na siya kukuha ng mga reactors, kaya kailangan na muna nating tanggapin yon. At para sa amin ni Wow Life, syempre, ako mismo, life must go on, and nagre-reaction ako sa Danjoy ngayon, masayang masaya ako sa ginagawa ko ngayon, and sobrang nagpapasalamat din ako na inakap at sinuportahan ako ng mga Danjoy fans, sa Kalingap supporters, EDC, Jumcar. Maraming salamat sa kanila dahil although super hirap yung transition namin, medyo mahirap yung proseso na ginagawa or kinakaharap namin ngayon, pero syempre gagawin namin yung best, gagawin ko yung best ko para tuloy-tuloy yung channel ko, tuloy-tuloy yung buhay ng channel ko. Sa mga siguro naman sa Rochelle fans is alam kong naiintindihan nyo. Meron lang sigurong iba na nagtatampo agad dahil feeling nila bakit daw nakapag-reaction agad, or bakit daw hindi antayin yung decision ni Dodong na baka kukuhanin kami ulit. Hindi namin sure guys na kukuhanin kami ulit, kung kailan sila mangangailangan ulit. Hindi man pwede na kami mismo or ako mismo na magiging stagnant yung channel ko. Kailangan tuloy ang buhay ng channel ko. And kaya pinili ko yung Danjoy na ipupush ngayon because napapanood ko talaga sila actually through TikTok, mga short videos sa TikTok. So nasubaybayan ko yung nila, yung love story ng Danjoy, o yung pagsisimula nila, 'di ba? So alam ko naman na marami sa mga Rochelle fans na naintindihan ako, and sobrang maraming salamat sa inyo guys dahil hindi kayo nag-unsubscribe. So ayun guys, and kung napapansin nyo na yung iba is tuloy pa din sa pag-topic sa Rochelle, nagre-reaction pa din sila sa Rochelle, it's not for us to decide kasi sila yung pinili ni Dodong na makasama sa community . Kami naman, kaming K-Lord talaga is hindi napupusuan ni Dodong na makasama sa community. So, kami naman, okay lang din naman sa amin,
tanggap din namin yung naging desisyon, and sana guys maintindihan nyo rin na kailangan naming mabuhay, 'di ba? And life must go on, 'di ba? Hindi man pwede na maghintay na lang kami, tutungangan na lang kami, hayaan na lang namin yung channel namin, 'di ba? At syempre, siguro sa iba naiintindihan naman talaga kami, and yung iba nag-unsubscribe, yung iba is nagdududa sila kasi mabilis daw akong naka-move on, ganun ganyan, bakit daw, paano ko nagawa yon. Syempre guys, mahirap din para sa amin kung nakikita at napapansin nyo, pero hindi naman pwedeng tumigil yung buhay namin dahil hindi kami kasama sa Rochelle community, di ba? So, nagpapasalamat kami na tanggap kami sa Kalingap community, and then, para sa akin is gagawin lang yung best namin dito sa community para suportahan ang Kalingap, di ba? Kasi, si Dudong nagdesisyon and then, hindi, para sa akin kasi hindi kami pwedeng umupo na lang at maghintay kung kailan kailangan ulit ni Dudong yung mga reactors, 'di ba? And kung napapansin niyo, meron pa din silang mga reactors. It's siguro si Dudong na yung yung magde-decision niyan. Hindi talaga kami. Ngayon kasi dahil bawal kami mag-reaction sa Rochelle kasi ayaw ni Dudong, or kumbaga ayaw na muna niya ng reactors. Okay? So kailangan nating irespeto yan. And sana din, sa mga Rochelle fans, sana din maintindihan nyo din kami na kailangan tuloy ang buhay. 'Di ba? Parang lang kami, para kasi kaming parang isipin nyo na parang natanggal kami sa trabaho namin. Syempre, 'di ba, hindi man pwedeng tumigil yung buhay or tumigil yung mundo dahil natanggal ka sa trabaho mo. Kailangan mong gumawa ng paraan, kailangan mong humanap ng paraan para, 'di ba, tuloy-tuloy yung buhay. Hindi ka magutom, tuloy ang ligaya. So, pasensya na kung nakita nyo ako na nasa iba na ngayon reaction kasi si Dudong po, hindi po kami umalis. Si Dudong po yung nagdesisyon na hindi na muna niya kailangan ng mga reactors, 'di ba? And kami, nanatili kami sa Kalingap. Sana irespeto nyo din yung desisyon namin kasi syempre ito yung sa tingin namin na magiging ikakabuti ng aming mga channels, 'di ba? Sobrang hirap yung transition, guys. Sobrang hirap magsimula ulit, 'di ba? Pero syempre, ganun talaga ang buhay. People will come and go, and basta changes is the only constant in this world, and you just have to be flexible and tanggapin mo na lang yung mga hamon sa buhay. We consider this a big challenge for us, pero carry lang, and sobrang nagpapasalamat ako kay Lord na talagang kahit medyo mahirap, medyo challenging, pero kahit pa paano is may mga views pa din kami, unti-unti, 'di ba? And ayun, kayong mga Rochelle fans, syempre wala namang bawal sa inyo, 'di ba? Tuloy yung suporta sa Maglangga, tuloy yung suporta kila Dodong, and nakikita or kita-kits. maraming salamat kung nakasuporta pa rin kayo sa amin. Alam ko marami sa inyo, ilan lang, mga wala nga siguro sa 100 yung mga nakasuporta at naiiwan sa amin, di ba? Pero sobrang nagpapasalamat ako sa mga nakaintindi, sa mga bumibisita pa rin sa akin, nagko-comment pa rin sa akin. Salamat sa inyo. Sobrang salamat sa lahat ng Rochelle fans, yung mga bumabalik at hindi na bumabalik, na intindihan ko ang sitwasyon. So still, maraming salamat sa samahan natin sa halos buong 2024, 'di ba? And sa 2025 siguro parang mukhang magkaiba na talaga tayo ng susuportahan, 'di ba? So, bahala na. Only God knows. Basta ang sa akin is gagawin ko yung best ko para tuloy ang buhay ng channel ko, tuloy ang buhay namin. Ayun. Maraming salamat, guys, sa support at pagmamahal. And syempre, ganyan talaga. And see you around.
be positive.